Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating muling ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 96 at 97 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Pero bago po tayo tuluyang mag-umpisa ay nais ko munang i-shoutout ang lahat ng ating mga masugid na taga-subaybay. Gayun din ay gusto ko muna kayong tanungin kung nais ba ninyong kumita ng pera habang walang ginagawa. Pwes walang ganon. Pero may isang application / simple earning game akong alam na posibleng makatulong sa inyo. Ito ang tinatawag na Fantastic Pets. Isa itong simple earning app kung saan ay pwede kayong kumita ng pera sa pamamagitan lamang ng pag-open ng nasabing laro at kusa na itong magde-generate ng inyong pwedeng kitain na pwede ninyong gawin kapag wala kayong ginagawa. Maaari ninyong ma-withdraw ang maiipon ninyong puntos o coins sa napakaraming paraan. Kabilang na dito ang GCash. Bibigyang din ko lamang din po na isa itong passive income. Nasa comment section po ang link kung nais ninyong subukan mga master. So dahil tapos na ang ating maiksing patalastas, ay atin ang uumpisahan ang kwento. Muling ipinakita sa atin ang grupo ng mga demonic human laban sa grupo ni Shan. Hanggang sa magpasya etong guildmaster na uminto upang magtanong sa kanilang katunggali kung eto bang si Jinhyuk ang siyang nag-utos upang sila ay kalabanin. Naagara namang itinanggi nitong si Lancelot sapagkat lubos nga daw nilang hinahangad na mapaslang ang nasabing individual. Hanggang sa maunawaan niya, gayon din itong si Shan na silang lahat ay pinaglalaruan lamang ng ating pangunahing tauhan at kapwa silang dalawa ay pinaglalaban ng wala namang dahilan. Kung kaya't ang dalawang panig na ito ay nagpasya ng tuluyang huminto sa pakikipaglaban at tapusin ang walang kwentang kaguluhan. Ang lahat naman ng mga pangyayari ay palim na pinagmamasdan nitong si Ophelia sa di kalayuan, na lubos na di makapaniwala sa kahangalang isinasagawa ng dalawang grupo. Gayon din, iniinda ang sakit ng branding of tribulation na inilagay sa kanya ng binata, na tila daw ba nasusunog ang kanyang balat sa tuwing maiisip etong si Jinhyuk. Hanggang sa maya-maya ay may nagsalita sa kanyang likurang bahagi at ito pala ay walang iba kundi si Melina na nabigla ding masilayan etong babaeng vampira na naroroon. Kapwa naman nakilala siya nitong si Ophelia sa nakaraan at nagtataka kung bakit ito ay nasa nasabing lugar. Ngunit isang mapanlait lamang ng ngiti ang ipinakita nitong si Melina para sa babaeng vampira, sapagkat malamang nga daw ay nalagyan din ito ng brand of tribulation sa kanyang katawan nitong ating pangunahing tauhan. Hindi naman ito nagustuhang marinig ni Ophelia at nais na do'y agarang tapusin ang kanyang buhay. Ngunit kasabay na nagpahayag naman ng mensahe at babala etong system hinggil sa pagbabawal ng pagkakaroon ng alitan sa pagitan ng mga itinuturing na mga alipin, kasabay ng paglitaw ng kanilang marahil mga sumpa sa katawan at nagdulot ng matinding sakit sa kanilang dalawa upang tuluyang magtanda. Pagkatapos noon ay ipinahayag sa atin na tuluyan ng matagumpay na nakuha nitong si Jinhyuk ang Phoenix Feather at upang ipagdiwang ang kanilang naging tagumpay ay napagpasyahan nga ng grupo na maganda ng isang piging sa pangunguna nitong si Jinhyuk. Nalabis namang ikinabiglang mapag-alaman ni Teresa na mahusay pala sa pagluluto etong ating pangunahing tauhan. Do'y sinamantala rin nitong si Kalakal ang pagkakataon upang pasalamatan etong si Jinhyuk mula sa pagpapalaya ng kanilang angkan mula sa mapang-aping vampira at ang aksyong iyon at pagkilala sa kanya ay muling nagdulot upang magawang muli nitong binata na makopyang skill nito na tinatawag na White Beast na nagbibigay ng karagdagang lakas sa pakikipaglaban. Ngunit laking gulat niya nung inilahad ng binata na hindi niya ginawa iyon ng libre sapagkat kinakailangan nga daw nilang magbayad sa kanya ng 500 piraso ng magic crystals kada buwan na literal na ikinabiglang marinig nitong leader ng mga ice troll. Sa kanilang talakayan nga ay sumali na rin etong maging si Chun Yusong at isinaad ang kanyang pagkadismaya sa aksyon nitong si Jinhyuk. Ngunit wala namang paki sa kanyang opinyon na nakuha pa ngang asarin etong kanyang stalker. Pagkatapos noon ay nag-alok pa nga itong binata ng isang pustaan laban kay Chun Yusong at iyon ay kung sino sa kanilang dalawa ang makakahuli ng mas malaking isda ay siya nga raw ang itatanghal na panalo at i-upload pa sa social media at magbibigay galang sa sino mang mananalo. Kung kaya't batay sa kanyang narinig na paghahamon ay agarang kumilos na etong baliw na kanyang stalker na dagli ang sumuong sa napakalamig na tubig na tanging ang laman lamang ng isipan ay ang manalo sa kanilang pustahang isasagawa at ang mai-upload ito sa kanyang social media. Labis namang di makapaniwala etong sina Teresa sa kahibangan ni Chun Yusong na ayon pa nga kay Jinhyuk na bagyang naiinis pa ay dapat lamang iyon di umano nang maintuna ang pagputok ng butsi ng kanyang stalker. Maya-maya ay may isang bagay naman na iniabot etong si Yoyunwa sa binata na isang item na kaniyang nakita
nung kanilang natagpuan siyang walang malay. Naagaran ding nakilala nito na item na gagamitin sana ng vampirang si Michael laban kay Alice, na pasimpleng ipinagpasalamat nito sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay hinanap nga rin niya etong si Jang Yun-sok, na sinagot naman itong si Yo Yun-hwa na wala silang ideya sapagkat bigla na nga lamang itong nawala kani-kanina lamang. Samantalang ipinakita sa atin ang eksena sa opisina ng Dangon Guild kung saan nabasa nitong kanilang guildmaster ang mensahe ng system hinggil sa matagumpay na pag-clear ng grupo ni na Jin-hyuk sa ikapitong palapag ng tore. Galit na galit nga ito sapagkat labis niyang inaasahan na mapagtatagumpayan iyon ni Jang Yun-sok, na kasalukuyan nga ay kanyang sinesermonan sa harapan. Literal na kine-question nga niya ang ginawa nitong kanyang itinalagang kapitan hinggil sa natamong kapalpakan. Gayon din ang pagkakasira ng mamahalin niyang espada. Subalit tanging nakayuko lamang ito habang mababakas ang ngiti sa kanyang pagmumuka, mga master. Kasabay noon ay nakarating na rin sa kalaman ni Kim Tae-chun na tumatayong department head ng Awakened Association ang tagumpay muling nakamit nitong si Jin-hyuk. Gayon din ang kakatuwang inkwentro sa mga demonic human na nakikipagtulungan sa iba pang mga nilalang na naninirahan sa mas mataas na bahagi ng tore. Nagpayag nga ng suwestyon etong kanyang kasamahan na oras na upang kanilang personal na kausapin etong nasabing manlalaro. Subalit tinanggihan naman iyon ni Kim Tae-chun sapagkat hindi pa nga raw iyon ang tamang panahon, habang iniisip na kung ano ang magiging pagpapasya ng ating pangunahing tauhan ay siyang posibleng magdidikta sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Sa ngayon nga raw ay dapat muna nilang ipagpasalamat ang tagumpay na natamo na magpapatuloy ng kaayusan sa kanilang lipunang kinagagalawan. Samantalang matapos nga noon ay makikita ang isang individual na sumisigaw ng malakas at nagpapayag ng katagang emergency, sapagkat dapat nga raw sila magmadali at isagawa ang VIP protocol, kaya't mabilis na tumugon at kumilos ang lahat batay sa kanyang naging payag. Mula sa paglalagay ng carpet at mga bulaklak na nilakaran ng isang babae na walang ang iba kundi si Alice, na agad nilang binati. Nasiyahan naman ito at naglabas ng napakaraming kayamanan na siyang kabayaran sa mga bagay na kanyang bibilhin, na labis na ikinabiglang masilayan ng lahat ng mga naroroon at sosyal pang sumakay sa isang trono na binubuhat ng ilang kalalakihan. Habang etong kanilang branch manager ay tuluyan ng nawalan ng malay buhat sa kasiyahan at laki ng kita na kanilang makukuha sa ngayon. Masaya nga etong si Jin-hyuk na masilayan na nakarecover na etong si Alice, gayon din kanyang napag-alaman na ang item na nakuha niya mula kay Michael ay ang tinatawag na 4 weights necklace na nagagawang iselyo ang mga nilalang na pinaka-epektibo laban sa mga nagtataglay ng dark attributes. Naguguluhan nga etong binata kung ano daw ba talaga sana ang pinakapakay nito laban sa babaeng vampira. Hanggang sa maya-maya ay may isang lumabas na paanyaya mula sa kay Mr. Rick ang pumukaw sa kanyang atensyon hinggil sa pagnanais na dumalo siya sa isang gaganaping masquerade ball na bagya niyang ipinagtaka, mga master. Ipinaliwanag sa atin na ang nasabing kaganapan ay isang klase ng gawain kung saan ay nagaganap kapag naabot na ng mga manlalaro ang ika-25 palapag ng tore. Gayon din, naaalala nga niya ang panahon sa nakaraan kung saan ay dumalo siya sa nasabing masquerade, ngunit ang nakakalungkot di umano ay tanging siya lamang ang nakadalo dito kung kaya't mag-isa siyang nag-enjoy, gayon din sinunog ang buong paligid sa naglalagablab na apoy. Subalit naiiba ng araw ito sa ngayon, buhat sa napakaraming mga manlalaro ang naimbitahan sa nasabing gawain. Pagkatapos ay pinakita sa atin etong si Jin-hyuk na nawika kay Alice na kinakailangan nilang umalis upang tahakin ang isang partikular na lugar na sinang-ayunan naman ito sa kabila ng bagya ito nagtataka sa biglaang pagpapasya nitong binata. Makikita nga nating tinahak ng mga ito ang lugar na tinatawag na Nameless City, na isang neutral zone na matatagpuan sa unang palapag ng tore, hanggang sa marating nila ang isang patahian para di umano sa pagdalo nila sa isasagawang masquerade ball. Subalit na bigla nga sila nung kanilang masilayan na naroroon din sa nasabing lokasyon etong si Chun Yusong, na agarang mapipinta ang galit sa kanyang pagmumuka, buhat sa naisahan siya nito sa kanyang iminungkahing pustaan, na pinagtawanan lamang nitong si Jin-hyuk. Gayon din, pinaalalahanan etong kanyang stalker buhat sa ang mga goblin na nag-aasikaso sa kanila ay nawalan na ng malay sa tindi ng mana na kanyang inilalabas, at tanging isa lamang di umano ang natitira na pasimpleng pumukaw sa kanyang atensyon. Patuloy na nga labang siyang nagpalusot at ipinahayag na mas nakatulong nga raw sa paglago ng kapangyarihan ng kanyang stalker ang paglangoy sa napakalamig na tubig, na hindi naman ito matanggap, kung kaya't upang huminto na ito ay pinahayag na lamang niya na may regalo siya di umanong espada para kay Chun Yusong
na labis na ikinabiglang marinig nitong kanyang karibal. Napaisip nga ito buhat nang ang kanyang sandata ay nasira nung sinubukan niyang labanan ang boss monster ng ikasampung palapag. Subalit muli nga lamang umiral kay Chun Yusong ang kanyang trust issue pagdating kay Jin Yuk. Subalit buhat sa pagnanais nito na mas lalo pang lumakas, ay pilit pa rin itong nagtiwala sa pahayag nitong binata habang nakatingin kay Alice at napapaisip kung sang bansa nga ba itong babae di umano ay nagmula at walang kaidi-ideya na iyon pala ay isang vampira. Pagkatapos noon ay agad na lumapit etong si Jin Yuk sa natitirang may malay na goblin at humingi ng paumanhin buhat sa nasabing pangyayari. Tinanggap naman ito ng goblin at inirekomenda na ang nababagay sa kanyang kasuotan ay kulay itim. Subalit ayon naman kay Jin Yuk ay mas interesado siya sa iba pang mga bagay. Inamoy nga niya ang usok na nagmumula sa isang insenso na nagtataglay ng item na snowflake canola na kanya di umano'y agarang nalanghap pagpasok sa loob ng nasabing shop. Kasabay ng pasimpleng paglalahad na nakapagtataka di umano para sa isang mananahi sa unang palapag na magtaglay ng ganong klase ng mga bulaklak na tanging matatagpuan lamang sa ika-16 na palapag ng tore. Pakunwari naman nagpahayag ng walang ideya etong nasabing goblin sa naging pahayag ng binata. Kung kaya't ipinaliwanag niya na kanyang napuna na sa kabila ng napakalakas na enerhiyang inilabas kani-kanina lamang nitong si Chun Yusong ay tanging siya lamang ang hindi naapektuhan nito. Gayon din ang pagbabago sa naging reaksyon ng kanyang kilay matapos na masilayan etong si Alice. Kaya't malamang araw ay agad nitong nakilala ang babaeng vampira na kanyang kasakasama. Kaya't batay sa kanyang nabuong konklusyon ay malamang na isa rin siyang intermediate rank manager katulad ni Rick Hennessy. Kaya nararapat lamang di umano na huwag na siya magmangmaangan pa matapos ang lahat ng kanyang napuna sa kanyang mga master. Buhat sa napakaraming bagay na napuna nga nitong binata ay tuluyang wala na nga itong nagawa at natawa na lamang sapagkat katulad nga daw ng paglalahad ni Mr. Rick ang ugali at talas ng pandama mayroon etong si Jin Yuk. Subalit binigyang din nga nitong goblin na may isang bagay lamang siyang mali sa kanyang naging payag sapagkat hindi siya katulad nitong si Mr. Rick. Bagkus ang nasabing individual ay siyang nagtatrabaho sa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Labis na ikinabigla itong marinig at mapag-alaman ni Jin Yuk na agarang ginamit ang kanyang Eye of Gluttony subalit hindi nito magawang matukoy ang mga impormasyon mayroon ang nasabing goblin at tanging isinasaad nga lamang nito na siya ay isang high-ranking manager na nangangalang Hastings. Ipinakita nga sa atin itong ating pangunahing tauhan na labis na nabigla buhat ng kanyang mapag-alaman na ang goblin na nasa kanyang harapan ay isa pala sa 7 manager na silang lumikha ng mga patakaran at batas sa loob ng tore. Gayon din, hindi nga raw siya nagkaroon ng pagkakataon na makilala ang lahat ng mga ito nung kanya pang nilalaro ang virtual reality game ng Tower of Trials. Ayon pa nga kay Hastings na inilad na sa kanya ni Mr. Rick na may ideya na di umano itong binata hinggil sa umiiral na makagaya nilang floor manager sa loob ng tore na labis na pumukaw sa kanyang atensyon. Kaya't bilang pabuyang araw sa kanyang pagkakatuklas sa tunay niyang katauhan, ay personal na kanyang ipagkakaloob at siya mismo ang magtatahi ng klase ng kasuotang tataglayin nitong si Jin Yuk sa naturang kaganapan. Nabagyang pinasalamatan naman nitong ating pangunahing tauhan, ngulit agad namang napagtanto nitong si Hastings na may ibang nais etong binata sa kanyang harapan na itinuro nga etong si Alice na patuloy na naguguluhan sa aksyong isinasagawa ng binata. Makaraan noon ay ating makikitang tila ba may hawak-hawak na isang papel ng imbitasyon etong babaeng si Alice na napagtanto na iyon pala ang hinahangad ng binata kani-kanina lamang. Habang abala naman ito sa pakikipaglaro kay Goguma. Do'y binigyang diin itong si Alice na isang delikadong individual ang kagaya nitong goblin na si Hastings, lalo na't sila ang mga lumikha ng mga patakaran ng tore. Gayon din ay kapwa isang beses pa lamang din siya di umanong nakaharap ng isang high-rank manager sa buong buhay niya. Pinakalma naman niya etong nag-aalalang si Alice at binigyang diin na alam niya kung gaano kadelikado ang mga nasabing nilalang. Subalit kaniya ring isinaad na sa kabila na nagtataglay ang mga ito ng lubang panganib ay alam din niyang marami siyang pakinabang na posibleng makuha at benepisyo sa mga kagaya nila oras na magamit niya ito sa kanyang mga hangarin. Maya-maya pa nga ay nakatanggap ng mensahe etong binata na isinasaad na tapos na ang kanilang kasuotan na gagamitin na nagmula pa nga dito kay Hastings. At makalipas pa ang ilang sandali ay makikita nating napakaraming mga piling manlalaro ang dumating sa gaganapan ng bulwagan. Samantalang sa grupo ng mga ito ay masisilayan ang 2 individual na nagmula pala sa Samurai's Guild sa pangunguna nitong kanilang guildmaster na si Yoshikawa Yoshio. Nawika nga nito sa kanyang kasamahan na nangangalang Tsutomu na tila daw ba nahahawig sa mga parasitiko
ang iba pang mga naroroon na dumidikit sa mga malalakas upang makuha ang kanilang mga ninanais at labis ng kinasusuklaman ang mga kagaya nila na ayon naman sa kanyang alalay ay marahil ay nasasabi lamang ito ng kanyang boss buhat sa nakakadama pa rin ito ng matinding galit mula sa pagkakawala ng mahalagang kayamanan na nakuha mula sa kanila. Pinahayag nga rin sa kaniya nitong si Tsutomu na ayon sa kanyang pagkakaalam ay kapwa inimbitahan din sa naturang masquerade etong Zongwa Guild na nagnanais na bumuo ng alyansa sa kanilang grupo. Habang sa mga oras na iyon ay di sinasadyang nabunggo niya etong si Alice na naglalakad din sa kanilang lokasyon. Agad nga itong di nagustuhan ni Tsutomu at malakas na isinaad na huwag nga raw paharang-harang sa kanyang daraanan ang isang kagaya niya. Kung kaya't agarang pinabagsak nitong si Alice sa lapag ang nasabing manlalaro na labis na kinabiglang masilayan nitong guildmaster na Soshikawa habang seryosong isinaad naman nitong si Alice na sino nga daw ba sa tingin niya ang humaharang sa kanyang daraanan. Habang kinukutya ang kambugan, mayroon etong si Tsutomu mga master.